Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga OFW sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa tanang maabot ining atong vlog, no? Sobrang ikwento ko sa inyo ang mga experience ko sa pagninegosyo. Dili po ako magkwento anik kung wala na ko kinigiagian, no? So, nung 2004, ako nag-start og negosyo. Yun. So, unang negosyo ko ay sa cellphone, no? Buy and sell sa cellphone, trade in sa si Tanricto ito na nangyari, no? So, 2004, 2006. So, ito ay hindi nag-success, no? Naging failure po tayo, no? Tapos, na pumasok naman siya sa trading, no? Namaligyan, nag-market naman po tayo ng mga tangke ng mga safety ng tangke. So, ayan. So, ayan, naging ahente tayo. So, pinakatuig ta sa Manila, nag-ahente. So, wala pa rin, hindi naging nag-success iyon dahil may hangganan yung gusto natin, di na masaya, anong kulang, yan. So, naging empleyado tayo, doon ko nakita yung naging tagapantay ako ng sapatos sa Ricto, no? Hindi ko matandaan hindi ko lang i-mention yung pangalan na yun, so, ng store, for for privacy. Pero kwento ko sa inyo nangyari dahil sa Manila man gud pag mupasok ta kinahanglan ang sa Green Hills Biramol akong nagpuyo niya ang trabaho ko papunta pang Ricto. So mo buntag sayo kamo mata alas 3 kamo matag sayo dahil masaradaan ka, no? Ubaga masuko imong amo kung maabot kag late kinang alas 6 na nagib ka dito. So alas 3 pa sa buntag. So taga-adlaw nimo gahimo. Trabaho ka, no? Pag trabaho mo, pag abot nimo dito, sige taga-adlaw kaapoy imong lawas kay traffic wan sayo medyo pagmatay sa Manila. Pag abot sa night time nga nakatulog ko habang nagbantay ko sa sapatusan. Ito'y hindi ko na malaya, saktong tulog ko. Yung sapatos sa pikas, puntag yung sa nawag ko, puk! Sakit! At doon ko na-realize na kung ako po ay maging isang owner ng negosyo, hindi ko gagawin sa empleyado ko na bato-bato ng sapatos kung makatulog. Doon, huwag kang nagagawa, naluha mong mata. So next, nagtrabaho ako ng factory ng mga damitan sa Yingming. So, madaling salita lang to. So, nagtayo, no? Ang mga sigaw-sigaw, pag factory ka, sigaw-sigaw, ganun-ganun. Tapos, nasign man ko sa trimmer, sus, magtayo, yun na, mag-uti pa, buntag sa'yo, magsugod, no? Kunya, alas 7 man ang pasok na mo, dayon kung di ka mabot saradaan mo ang gate, saradaan ang gate nya alas 3 magkasakadlawon. So sige kung basarada no gate ana. So sabi ko talaga sa sarili ko na pag ako ay magtagyag mga factory ng damit, dili ko gawin ingani ang empleyado, no? Motoy experience ko. So, pero sa pagtayo ko ng isang labuan, lahi po tong among finance dito kay bakwaon kag mga grocery, di mo gusto dagkong dilata, ilista lang dito sa payslip mo, di mo naman gusto yung mga pagkaon dagkong dilata. So wala kay choice kasi narabaho ka. So wala kay gamay ra kwarta imong madala tong mga grocery nga grabe pong patong-patong. Moto yung gengmeng pero mas pasalamat ko doon hindi sa kasakit. Salamat ko dahil marami po akong natutunan. Sabi ko,
balang araw, pagkaroon din ako ng factory ng mga damitan. Balang araw, yung mga empleyado ko, hindi ko papahirapan. So, ito na yung nangyayari. So, madaling salita, marami pa akong pinagdaran. Nabot pa akong Malaysia, dumating na punto sa Malaysia. Nagtatrabaho pa ako sa isang kumpanya. Nagpatanong pa ako ng mga agal-agal. No, sa lawot, ako po yung na-assign sa labas, sa field. So marami akong experience pero hindi po ito nag-success. Alam mo bakit? Dahil hindi alam mo ang mission mo. Dapat alam mo talaga ang mission mo. Kung ano ang DNA mo. Di mo alam ang DNA, no? DNA, pagkatao mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano bang mission mo? Ano, bakit hindi ka masaya? Natuklasan ko na yan. Dito na po ako sa lending, no? Na speed finance na tinayo ko sa Bulacan. Doon ko nalaman pero hindi ko pa talaga kabisado. Basta na negosyo ko, nag-hire ako ng empleyado, nung kadating ng pandemic, na failure na naman. Di mo alam ang DNA mo talaga kung ano. Bago ko nalaman, nagkaroon ako ng coach, factory ng mga damitan. Hindi naman siya sobrang laki. Kasi 3 years pa ako ngayon nito. Hindi ko siya. Nalaman ko sa pagbabasa ko ng mga libro. Kung ano talaga ang DNA mo. Ay, isa palang entrepreneur. Ayun. Pag malaman mo mission mo, yung DNA mo, sigurado kang mag-success ka na. Kasi alam mo bakit? Hindi ibig sabihin, ang success ay na okay na buhay mo. Hindi yun. Ang success para sa akin, kung makasolusyon ka ng problemang maliit at nasolusyonan mo, ito yung success. Kung malaking problema na solusyonan mo, ito yung success. So, solving problem pala ang entrepreneur. No? More na yung kumpanya, yung business mo ay masolusyonan sa mga problema, ay yun po yung success. Yung more na itong Zamboanga del Norte, no? Makapagbigay ko value, lahat po ng uniform ng mga government, uniform ng mga school, no? Dito sa amin ay sa akin na magpapatahi. Sa mga sport, mga basketball, jersey, no? Lahat dito sa Zamboanga del Norte, dito na sa akin magpapatahi. Yun po ang entrepreneur ay magpagbigay ka ng value sa tao, masolusyonan mo ang problema sa lugar mo. Ano ba problema dito sa lugar namin? Nakikita ko kasi sa lugar namin ay kulang ng patahian. Ikot ko na po ang buong Zamboanga del Norte. Maliit ito na patahian. Maliit lahat. Maliit po ang printing department. Maliit ang mga gumagawa na sable, nagpiprint. So, ngayon, nagpatayo po ako ng isang patahian at isang printing na binuo ko ng isang kumpanya. So, nag-create ako ng jobs, no? Sa mga tao. So, ganun pala ang identity ko. Pag alam mo yung identity mo, kahit anong problema sa negosyo mo, nilaban mo yung negosyo mo. Dahil doon ka masaya eh. Nalalaman mo na eh. Diba? So, dati, wala kang naintindihan identity, naghahabol ka ng pera. Ngayon, alam mo na, nag-aksaya ka ng pera. Pero, ang inaaksaya mo ng pera ay build wealth. Dahil, yung inaksaya mong pera, bibili ka ng, gagawa ka ng business na balang araw, 10 years from now, 6 years from now, 20 years from now, ay makapagbigay ng wealth sa'yo. Money work for you. Yun po ang binibuild natin ngayon. Bibili po tayo ng mga assets na makapagbigay ng pera sa'yo. Yun po, hindi po tayo dapat mag-aksaya ng pera dahil ang lahat ng pera mayroon ka sa negosyo ay ilagay mo lang sa negosyo. Magka-windang-windang man, success ang tawag sa'yo. Kahit nagka-problema yan, success pa rin ang tawag sa'yo. Lahat ay nasolusyonan mo. Kuha nyo ba? Sumaba na po yung vlog ko sa next na naman ng aking mga experience.